Refractometer. Pakulay ko lang sir sa Refractometer. Sige po, ganito na lang muna po kasi Siya rin yung lecturer ng ano sir, online ko sa cybersecurity. Kaso hindi ko pa nakikita ko tapos ko yung May nakita kami yan sir, yung nilagay na ano sa microwave. tagal na. Ay, baka mag-USB pala yung kailangan mo lang naman Ito, yung computer ko. yung microwave bubble na lalagyan. Uy, may ice cream. Dalawa. Ayos mo ulit. Pero 2 kilo ba? 1 kilo ba yan? Nawali ka lang. Dapat lumalim. Silage. Silage tissue. Silage corn shake. Hinahin ko lang po. Sige po. So, good afternoon. So, dito po sa ipapakita namin sa inyo, actually medyo limited lang yung time natin, pero supposedly dapat magde-demonstrate tayo kung paano i-produce ang corn silage. So, meron kami ditong i-evaluate natin mamaya. Pero nag-ready din po kami ng maliliit na container para ma-apply natin yung principles na pag-usapan kanina kung paano yung chop length, kung paano siya, ano yung packing density dapat. So, pero before yon kasi kulang ang saksakan namin dito, unahin muna natin yung request kanina na i-demo sa microwave. So, yung microwave. O, lumayo. Malayo. So, para po hindi masunog kasi mahalaga po yun ang baka mamaya. Magaya. Meron po dito, palipasa na lang po sa iba. Yan po yung guide na hinahanap ni Madam kanina. Ano po yan dito? Parang guide para po iwasak silencio dito. Itong isa naman pong to, poster. So, ipahuli na lang natin to kasi iniwan po dito yung Kano kayo coaster? ito din. Zero? Kano yung coaster? Sa government kasi sir, 35 ang bili namin ito. Mahal yan. Ito po. Ano? Kasi sa government. Pero pagka siguro cash, Dito. asan na yun? Tingnan mo. Ayun na. Ayan. Wala na. So meron po tayong kailangan dalawang ganito. So ang isang lalagay ko doon, tubig. Yun yung sinasabi kong dapat may fixing para pag if ever sumobra kayo dun sa napasobrahan yung pag-heat ninyo, pag-dry ninyo, hindi magliliyab para hindi makakaiwasan sa sunog. Yeah, so i-weigh natin to, tapos i-take note natin yung weight. Hindi na kailangan yung para sa water kasi nandun lang naman siya para sa so for may course may excited ha. May isa na. Pero pwede naman to any forage naman kung may titingnan kayo. May scope ba? Ako hatitan ng ano, mga 100 grams. Yan, so corn po ang ating i-measure. Yan po yung hinarvest namin kahapon. Tapos, sequence kasi yun, ano, so 5 minutes, 5 minutes. So, dyan yata parang 2 minutes lang yung nilagay. Pero depende kasi yun, pwede mo naman yun mag-deviate ka doon. Bawa, alam mo naman na within 5 minutes, hindi pa naman masasaid yung moisture. Kaya, nasa sayo na yun. Pero just to be safe, kung gusto nyo, mag-start muna kayo sa component. So like, 2 minutes yata. At high. Sorry, 4 minutes. 4 minutes. Ako ang ginagawa ko 5 na lang. So, i-weigh mo tong container na paglalagyan mo ng material. So, halimbawa, kung corn man yun or napier, tapos i-list mo yun. Dapat ginagawa to sa walang hangin na kasi para yung sensitive. Ito yung ating shop ko. So, sabihin na natin 50.28 yung container. Actually,
15.28 grams. So, kailangan mo siyang i-weigh kasi later on, i-weigh mo yan maya, yung weight nito, palaging kasama na siya kamay. Okay, so i-tear mo na siya. Mag-weigh ka na dito ng known amount. So supposedly dapat meron kang malaking ganito na kasya yung 100 kasi parang mas madali siyang kahit wala kang calculator, alam mo agad na pag ang natira 30, edi 30%. Pero tingnan natin kung hanggang saan yung kasya. Ito lalaki. Testing mo pa lang muna ito baka sila. Ito ang lalaki ng putol. Kasi hindi ko alam. Hindi siya nag-chopper. Saan ba galing ka? Not according to standard. Kasi po, hand chopping yan eh. Hindi Galing yun sir sa sa chopper ng Parang galing na po ito sa farm eh, kasi na-bunker na namin Yung kahapon po So ba yan ibig sabihin na na they're not well cut. Oo, ito po. So ito po yung cut na to. Kumbaga it needs improvement kung kailangan mo siyang i-silage. So, kumbaga may mga nakikita ka din yan. Pag drier pa yung material mo, mas marami kang makikita. So yung husk mainly, pag na-late ka ng harvest, yun yung hindi makakat. Yung husk ng corn ear. So maglagay tayo ng sample dito for sample. Pang 30 grams lang ang pwede natin ilagay. Yan. So, hindi naman kailangan eksakto, no? Tapos, hindi rin maganda na parang siksik siya dyan. So, medyo loose dapat yung material dyan. So, let's say yung corn mo is 34.6. Yan. Pwede mo nang i-start. Ito, lagyan mo ng tubig. So hindi 100 grams yan? Hindi po kasya talaga yata Okay. yung 100 grams, sir. Depende sa oven, kasi yung microwave mo. Lagyan mo lang dito na kahit half lang. Basta importante naka-record kung ilan ang inuwi. Apo, yung pagkakatier. So yung water kahit half lang, no? Paabot sa point na magbo-boil to. Ang ginagawa ko po, pinapatong ko yung dyan kasi hindi sila magkakasya side by side. So parang pinapatong ko na lang siya dyan. So as long as may water, tapos nandun yung material mo, tapos that careful ka. Pag natanggal yung, Tubig. pag nabawasan yung part na Sa lalay. hindi siya nasama dun sa pag-wait mo. And then iset mo sa high, tapos sasabi dyan 4 minutes. So, after 4 minutes, minsan tinitingnan ko pa yan, pino-force ko start pag kabado ako na. Pero so far, as long as may tubig, hindi ko siya nag-overheat. So gagawin yan mga 2 to 3 times pag yung medyo tedious na part doon kasi i-weigh mo siya every time. So yan nga po yung initial. 34.6. 34.6. So i-weigh mo yan paulit-ulit hanggang sa makuha na natin stable weight. So pag halimbawa insignificant na yung reduction niya, 0.05 na lang, pwede mo na yan gamitin. Kung halimbawa for estimation lang naman ang kailangan mo. Pero pag lab analysis, sa laboratory oven mo ito ilalagay. Buway ka ng known amounts, tapos babalikan mo for 3 days at 70 days. Ginagamit lang ito to estimate harvest. So 4 minutes. So habang inaantay po natin yan, itong isa naman, again for dry matter determination dito lang. Tingnan ko lang po may saksakan. May saksakan pa ba tayo kita? Sige, after na lang ito, no? Hindi naman siguro kailangan tapusin natin po. Pwede mong balikan lang. Dapat tinitingnan din po namin yan kung kumukuloy na yung tubig kasi minsan ang focus din yun. So, ito, yun kasi pwedeng iiwan yun for 2 hours. So, walang problema yun. Pero ito, kung gagawin po ninyo, bantayan. Sure.
O share machine. Tapos dapat Gusto mo lang kung hindi yan, wala nang complete wifi, pero magamit kitchen yan. Hindi bibili naman yan. pwede sir, pagpapayos sir eh. Pagkatapos natin. Kasi sasaksak natin. Kaya pagtapa. So, i-demonstrate ko lang po yung isa. Then, saka tayo mag-usap sa silent Pero wala na. Dapat ganyan ma-ano yung time. So, siguro ano ko na, ano, kasi hindi naman natin kailangan. Pwede naman close ko na to. So, assuming nag 5 minutes na siya. Pag nag 5 minutes na po siya, ikan mo lang. Tapos, minsan mainit siya, no? So, nagmo-moist yan. So, ang isang ano pa pala doon, that microwavable na container ng gamitin. So, wag niyong i-touch. Huwag niyong haluin kasi baka sumama dito. So, ngayon, tingnan niyo yung tubig kung halimbawa meron pang tubig. Kung wala, refillan niyo lang. Kahit half lang yun. So, medyo may konting bubbles lang. Ano pang service? Nag-lesson siya. 34.6 siya eh. Yeah, so Nag-lesson from na siya. 34 naging 22 na lang siya. 22.5. So gagawin natin yun hanggang sa 22.6. mawala na ng mawala yung ano. So sulat lang ng sulat. 2.5. So pwede natin isulat na to diretso sa spreadsheet para makita nyo na agad yung percent. Pero kung titingnan natin to, mga around 30% na wala sa kanya. Kasi less than naman yung requirement. So malayo pa to ibig sabihin. Kasi kung ang ine-expect natin is 30% to, dapat mga around 10 grams ang natira. 10 grams. It's almost. Pag may moisture sa gilid, ganyan talaga. Or pag na-dry na, wala na ba yan? Or hindi mo Aling moisture. Ayan. After some time, mawawala na yan. Pagka Pag tuyo yung completely tuyo dry na. na siya. Wait lang, may nakalimutan pala akong step. Hindi, naka-tear pala. Naka-tear, So, ang didetect before niyo kung yung ginawa natin tama, yun ano. Pero, pag halimbawa, kaya nyo kinuha yung container kasi may mga weighing scale na bumabalik siya sa zero. So, pag winay mo siya, baka magtaka kayo, bigla naging 37, ano. Yun ay kasama na yung container doon. So, i-minus mo pa yun, another additional step yun. Saka mo makukuha. Pero ito tama na. Minus yung container. So, ibig sabihin, ngayon meron tayong 60%. Ulit-ulitin mo yun. Pag halimbawa nasa 40% na lang siya, mag-reduce ka na dito kasi baka, yun nga, mga na tayo. So, yun po yung microwave oven method. Minutes. Time. Magre-reduce po both. So, pwede kang mag-reduce, gawin mo na medium high instead of full. Tapos, mga pa 2 minutes, 2 minutes. So, approximately, aabutin din. Pag ginagawa namin ito, ginaabutin kami minsan 40-45 minutes. Alas na makuha namin. Pag dry na. Pero kumpara po sa laboratory oven, it is official. Hindi po, pero ang kaya nila dina-determine ang yan is for harvesting time. So, yung For next naman, harvest. Kung parang is yung poster. determine nila kung Ito yung poster. So, mas ang advantage po nito, dito kasya na sa lagay ng enough na material. Dito, medyo may questionable pa kasi baka mamaya. Hindi mo pero masama kasi dito sabi yung nila, system. if perfect yung Dito, at least mas yung makakasama plate mo nasa gitna. Pero pag Ilalagay ka dito. Pero kumbaga just the same, measure mo din itong container. So every time i-weigh mo yun, so parang susulat natin kasi yung pag container is dry na. 175.6. Di ba isang determinant pa yan? And then tear ulit, tapos 75 days pa yan. ito yung Kaya gusto natin. kaya sila So pag yung mga naiwan na yun, tatanggalin yun, binabrush namin yun. Kasi para determine para malaman nila yung dry down nila. 20 days, so mga 9 days, 3 months, harvest. let's say 100 grams yan. So pag may mga natira doon, binabrush namin yung ginagamit namin siya ng brush para mas accurate. Yan. So for example, yan lang yung sample na meron kayo, 48. 48.3. So, ikakarga lang natin dito siya. Ang mechanism po nito, parang may screen dito, tapos may blower yan sa ilalim. So, may heater sa ilalim, tapos yung hot air is ibubuga niya pataas. So, dito ang hawakan niya kasi iinit po ito. Ano?
Okay lang naman po. Tapos po pag ito kasi once sinaksak na to, on agad siya. Wala siyang walang takip. Kasi, wala pong takip kasi kumbaga yun yung function niya. Kumbaga, so ito ang disadvantage lang nito, may mag-loose lang na konting particles. Although wala po tayong magagawa doon. Plus yung primary purpose lang naman po nito is hindi para ibigay para yung laboratory value niya. Para lang ma-estimate ko yung nasa field. So para halimbawa, within 1 hour, 2 hours, alam mo na agad. Pwede lang yung sa mo may magtaas para hindi may particle. Ayan. Yan po, yung maliliit. Hindi naman nalilipad yung sobrang laki. Pero yung Hindi yan, pwede mo lang ng konting screen yan. pwede naman po yun sir, pero sa observation ko kasi sobrang liliit ng tumataas. It does So not yung screen na affect kailangan naman. mo, makaka-apekto yun, honestly. Pero kumbaga yung ang tawag dito. Sir, mababawasan na. Dahil po yun kasama sa timbang. Yeah, kasama Pero siya. sabi niya, like, parang negligible. Pero kumbaga, siguro wala pa namang 1% yun. Even less than 5. So maganda pa rin yung suggestion ni Sir na lagyan ng screen. Yes sir, pwede naman yon. Pero kumbaga yung screen na gagamitin nyo dito, yung sobrang liit dapat yung screen. Pino. Kasi yung prevent mo kasi matanggal is. So umpisa lang din naman yon. Pagka halimbawa, after some time, tumitigil din naman. Nawawalik na. Kasi naubos na. Kasi nalipan na. Tapos yung maliliit. Malalaki na yung natira. Pero Pag kayo na ito pong sample natin today, parang mas dry siya than normal. No? So, pansin ko, parang kaya mas marami yung tumatalsik kasi parang mas may dry portion. No? Normally, hindi ko ganyan pala Sunaw na nga. Kaya yung ikaw, mas marami yung dapat sir. Maliban kung naubos na. So, 2 hours po yung ganyan. Apo, sa estimate. Kasi ang ginawa po namin dyan, Yun talaga ipang binalik-balikan din namin kailangan siya. ng harvest yung Air dry. So purpose kasi nito, diba, nagcha-chuck na doon. Right away sa field, don't need to test. Pwede naman po, or nearby kung saan may Ma-check kung tama na siya. Yes. Ano ang experience niyo? Kasi ang mahalaga dito, tingin ko, either. Yep. Yung sampling, Yeah. sa yung ratio, yung sample mo, yung ratio ng leaves, to stem, to grains, medyo representative ng sun. Yeah, so- plant. Hindi ba kung buong plant ang tibes natin? Hindi kasha. Hindi ka siya. Ang ginagawa po namin, sir, actually, pag may plot kami, 5 points ang kinukuha na namin. Yung 4 na corners, tapos yung isang gitna. Pero yung corner, hindi yung corner na corner. Kasi medyo outlier yung, mostly outlier yung tumutubo doon. Minsan maraming space. So, nagme-measure kami ng mga around 8 meters paloob before yung doon sa corner. So, kukuha na namin yung 4 points na yon ng 3 plants. So, randomly. Tapos, alam din namin ang measurement ng kumbaga both sides nung plot. Yung gitna nun, papasukin ng worker, tapos kukuha siya ng 3 plants. Yung 50 na yon, chop yun lahat. Tapos, dun lang kami kukuha ng representative sample dito, randomly. So anong margin of error nun? Pagdakot mo ng sample. Pag dakot po nun, sir, siguro mga hindi lang once. So, dakot ka from different points of Hindi the... mo babahan yun. Hinahalo po, pagka-chop. Actually, pag chop po, hahalo. Para may random sample. Di ba sir, usually makukuha mo yung mga malalaking particles. Kagaya ng mga stems. So ano yung ratio ng leaves at saka ng ear? Well, pwede naman yan ma'am, theoretically na bibilhanin pa talaga natin yung leaves and gawin natin yung stem para kumbaga yung proportion nila, yan yung ilalagay mo dito. Pero kumbaga practically, once naman po na sinap mo yun ng maigi, hinalo mo, enough na po yun para makakuha ka ng representative. Unless, siguro kung hindi informed yung kumukuha, pinipili niya, hindi niya sinasama yung stem. Pero mostly naman, alam naman po nila yun. Pagkakuha kung ano yung randomly na nakuha yung chunk. Hindi ba na sunog yung dahon na tuyog na? Dahil mas manaw lang na nag-dry yung
Live sa kayong balat. Hindi naman sir. System. Kasi warm air lang naman po ito yung hindi niya tinatouch mismo yung May isa. dito po yan banda. So huwag niyo pala pong hawakan. Sir, ano po ba yan? Air dryer po ba yan? Or pwede po ba siya sa, kung meron akong maliit mini air dryer, pwede bang ganyanin din? Masyado yung air dryer. Meron kasi akong pan-dryer ng ano, hindi yun. Yung air fryer. Hindi, air dryer. Nakapag-dry ako doon ng ano, kamyas. Well, pwede naman Actually, po, ma'am. basta Tapos titimbangin na lang. Hindi ko lang po mapapromise kung about yung safety niya kasi baka Mag-overheat. Sige, sir, after nito, anong Hydrator po yung Para, yes. 2 hours po. So, both, ito pong dalawa, yun po yung ating rapid way to estimate yung dry. So, ito po yung ginagawa namin. So, na-mention ko nga kanina na may Hindi, dry down ano, rate hangin. before. So, ang strategy namin dito, 7 days. Oo, dehydrator. Di ba ganun din ang purpose niyan? 85 to 90 days yung harvest. Pumapatak. Itong in-harvest namin ngayon, ginagamit din siya. So, we did dun sa So, at 70 days, kinukuha na namin, ginaganito na. So, para ma-eliminate din po yung depende sa oras na. Depende. baka may bias sa sample. 3 times naman namin yung ginagawa. Na-average namin. Pagdahon, mama, From the malagyan. same Yun, pool of 3 times sila, 3 times sila Tapos gumamit yan. na-average namin, Tapos tsaka sa ba, makuha namin 20% on at 70 day old. Kukuha na ulit namin yan. So, yun ang purpose nun. Siguro sa inyo, kailangan niya kasi commercial kayo. Sabi ng yard lang, hindi. Let's say 78 days. Kukuha ng 27 na. Hindi, commercial Kukuha yun na po yung namin yung Di ba? Para yung pag-produce ninyo ng computation. pagkain. Para ma-plot namin kung kailan siya papatakbo sa 30. Pag 30 na yung dry matter. Anong day dito? Example, kung 82 days siya. So, yun po yung aming, doon kami mag-decide. Tapos titingnan na namin yung weather. Halimbawa, rainy day yung 82 days. Titingnan namin kung halimbawa, pwede pa bang 83 or 84. So, yung decision namin, ito po na sa at least 3 times kami nag-measure before mag-80 days. Kinig yung court side. So yung mga experts, minsan, magagawa na measure nila agad na 70 days. O pero, Mababasa ko na 20 days, may sineset ito na lang sila yung dapat right down research natin. Yung Again, kami dito, natin. iba-iba pa kami sa ngayon ng variety. Nakahanap pa kami ng pinaka-optimas na variety. So, ginagawa namin every time. Pero for example, kung same variety, tapos base sa past records, pareho lang naman ang trend, i-measure natin once, tapos may estimate yun. Isang variety. I was tempted. I was tempted to. Pero, sir, pwede po bang yung meron na lang standard katulad sa amin, hindi naman po kami lahat makakabili ng mga ganyan gamit. Meron po kayo kayang standard na binibigay para po sa mga days? Pwede ko pong ibigay, ma'am, yung Bibigay ng tao, pwede rin sa bako. ginagawa namin calculation. Opo. Wala lang. Pero kumbaga ina-advise ko pa rin talaga mga Talagang may ganyan. Opo, ma'am. Kasi again, hindi lang po yun sa type of seed, kundi sa region na rin, sa management. Kasi baka mamaya 70 days akala nyo too early pa, pero kung may something wrong sa grow ninyo, baka mamaya dry na pala siya. ang possible na magagawa namin ito? Apo. Kasi ito mahirap pati yung purchase. Yun po yung for determination of dry matter content. So, pwede po tayong mag-proceed sa evaluation po ng silage. And then, nag-prepare po kami, ipalas na lang natin yon kasi ang alam ko mababa yung ano ninyo kayo, Doc Noe. So, unahin po natin yung silage evaluation. So, ito po, ano ba, pagtapos na po ito, tanggalin muna ninyo kasi para hindi pag tinanggal nyo to hindi siya hindi pa pala natin namuwi. So halimbawa lang po na tear natin yan, nag-zero siya. So dito po inawakan nyo. Tapos
tapos pupunin lang yung unit weight. So, kumbaga using the same calculation as sa dito sa microwave, ganun din po yung mangyayari. So, kung ang initial weight po ninyo natin ay 175 plus 48, 223 yung total. Yan po yan. 106.4. So, i-divide nyo lang yung 196 divided by 223. So, kinumbine ko na yung weight nito tsaka nito. Tapos, para pag minus nyo yung 196. So, pag minus natin yun. Pwede naman yung hair So, 87 pa po ito. So, matagal pa. Matagal pa yung pag-aantay nito. So, kasi ilang minutes lang naman yun. Gaya nga po ng yung sinabi ko pa din 2 hours. Pero pag mga nasa 30 to 35% ka na, mabagal na po yun. Mabagal na yung, yung pag-change nyo. So, nasa sa inyo na po yun. Ma-estimate nyo naman yun. Halimbawa, per 15 minutes, 0.2 lang ang change. Compute nyo na lang. Win 1 hour nyo, 1% ang difference. yung ano daw sir, yung air fryer. Pwede Yung kung ano yun, pwede yung refund yun. Well, honestly, hindi ko alam ang air fryer kung ano niya. Hindi ko nakakasita din eh. Pero, ano bang nangyari sa air fryer? ganun din circulating something. Kumbaga, same Pero yung generation. Tinatanggal yung Water content. pwede naman po yun. Dehydrate, So, pili ko pag fryer, gusto crispy. Crispy siya pag fryer. Hydrate sa mga kitchen appliances na yan. Pero ganito na lang po. Kumbaga, as long as para matanggal yung water. Ang purpose nito, Yung oven na lang. i-extract Yung water. water. So, kung pero paano malaman yung Sabihan mo siya, no? Grower ng rice na Different. Because of the prior computation, di ba? Bago siya, nilagay siya, winning na siya. Then after nun, i-winable na siya. Then divide by yung initial weight. 100 over 100 minus. So, ang nakukuha po natin dito na para i-reiterate ko lang, dry matter. So, ibig sabihin yun nga, ang mechanism kasi both itong microwave tsaka ito is pagka nililiberate niya yung moisture. So kung yung sinasabi po niyo yung dehydrator or yung air fryer, kung safe naman yon, matitimbang nyo naman yung initial and final, pwede po yun, pero wag niyo po akong decide doon kasi baka may problema pa tayo. As long as safe, tapos matatanggalan ng moisture, 100% kasi baka may limitation din po yung mga appliances na yun. Pwede po yun. Tapos ang matitirang weight, yun ay, kumbaga, wala ng water. Ideally, para makuha mo yung mahalaga sana hindi kukunin yung water sa Tatanggalin. matatanggal siya. mga weight. Baka may limit So, yun mga kaya siya dry na. So, Pero di ba so sir, paano po malalaman pagka okay na? Pagka hindi na nagbabago yung weight niya? Apo. Kaya po, paunti-unti mo siyang i-weight. Para malaman na. Kasi dehydrated na siya eh. yung ilalim sir, basa pa. Ulit-ulitin pa yan. Matagal pa yan, matagal pa. Pero yun nga po kasi 60% pa to eh. 2 minutes pa nga lang. Kada may magbasa eh. 2 minutes. Oo. Yung Pwede lang po namin yung ano, subuan natin. Para mabilis siyang mag-ano? Hindi din. Kasi yung cover nila, kailangan yung silage din. Pag ginanyan mo yung same size sa silage. Silage sa... Pwede mo na siya
So, ibig sabihin sa kung halimbawa, ito yung total natin, so nasa 60% lang. Opo. Ito yung sa Yan ang hindi micro. pa natin natapos. Ibig sabihin sir, yung sample natin kanina 34.6. Tapos after parang 2 to 3 minutes yun, naging 22.59. So 60% yung natira mo dito. Ibig sabihin, yung na-lose mong tubig, 40%. Tapos, hanggang 4 times. Ilang Hanggang- times na 3 times mo dun sa high na 5 minutes, 15 minutes na ganun. And then, kapag eventually, magiging ano na lang yan, magiging 40 na lang yung mawawala sa kanya. Magiging slow. target di aamin siya ng target na para ma-conclude niya na pwede siya. Pero baka mamaya, hindi siya yung target, no? So, yun yung target mong moisture na nasa field. Pero pag halimbawa, bumababa pa ng bumababa yung dry matter content, i-microwave mo yung i-microwave. Kasi baka mamaya, 20 something pa lang. Nag-stop ka na sa 30. So, kumbaga sa Iba-iba ba to? Iba-ibang buro. Sino gusto ng snack? Sa principle ng dehydrator, in-extract niya talaga lahat ng moisture ng water sa so, kailangan ang tagal ng process sa actually, mas mabilis po yun dun sa pwede po ba dun sa dehydrator yung ganito? kasi pwede siya sa mga fruits. Pwede pala yun. Sige sir. Pwede naman sir, pero kung halimbawa alam naman na malayo talaga. Wala magaling kasi lang natin sa isa. Tapos ang niya is yung may malaking video. Sabihin na lang natin, pag mabulis na Okay na po. So dito naman po sa next. otak na. So dito naman po sa next. So dito naman po sa next. So yun po yung pag-measure ng dry matter ng fresh corn. So pwede rin naman ninyong gawin yun sa corn silage. Pero more or less kung ano po yung dry matter ng pag-harvest ninyo, within 1 to 2% naman yun nung ang magiging resulting silage ninyo. Unless na-expose siya siguro sa ulan kung ano nasa labas yung inyong pag-store ng corn silage. Okay po. So ngayon, meron na tayong silage. Prepare namin ito parang 2 to 3 weeks ago. So dyan din galing, no? So wala pa siya masyadong sugars kasi hindi pa siya fully matured. Ginamit lang namin to para ma-demonstrate today kung ano ang mangyayari kapag in-install natin siya too early, no? So kasi wala pa kaming corn talaga no na fully matured. So okay na yan. Ano Ito yung sugar October 27, kailan ba yan? Yan nga, mga 3 weeks ago, 4 weeks ago. Kita pa bukas. So, ang mini-measure lang po namin dito sa D3 is yung pinaka, kumbaga, easiest na indicators of silage quality. So, kanina, kung nabanggit nga po sa lecture ni Ma'am Jonah, meron tayong mini-measure organic acids, yung kasi laboratory equipment ang ginagamit doon. Pero yun yung pinaka-accurate, yung volatile fatty acids, yung lactic acid, acetic acid, butyric acid, propionic, etc. Sa laboratory na po natin yung i-measure. Wala. Pero yeah, so unang-una may cost yun, magpapa-analyze ka pa ng samples mo. Pero sa ganitong Huwag mo setup na pa rin po tanggalin yun. dito. Sa ganitong setup pa rin po yung ganun. Send mo sa GC natin yung... Depende po sir, kung halimbawa meron kayong corn silage na binibenta, for example, na nakasak,
Doon kayo kumuha ng sample for analysis, Hindi, for example, for experiments. for experiment. Itong ginagawa po kasi natin, laboratory scale lang to. So, unang-una, Pwede sa kontrolado natin, pwede po. Kontrolado natin yung, kumbaga, density nito. So, kung halimbawa, may given volume ka na 1.5, tapos nalagay mo dito is around 500. So, makukuha mo yung density. Pag sa drums or sa bunker silo, mas mahirap. May ginagamit kaming method para makuha yung density nun. So, ang target sana namin is around 300 to 500 kilogram per cubic meter. No, so pag convert mo yun sa smaller laboratory scale, ito parang umaabot kami dito ng around 600 to 700 kaya dito. And also dun sa drums. So ang main difference nito tsaka nung drums versus sa bunker tsaka sa silo, sa sako, sa silo at saka sa sako is yung way ng pag-compact. Dito kasi ginamitan nila to ng parang maliit na pangdikdik. So lagay sila ng lagay, alam nila known amounts ng sample, tapos dinidikdik nila hanggang sa kaya nila. Hindi mo naman pwedeng gawin yun sa bunker tsaka sa sako. Ginagawa lang sa sako, dinidinan lang nila ng weight ng tao. Pwede rin naman gamitan pero mas malaki yon. Imagine niyo na lang kung mas malaki yon. So, ang point ko is mas konti yung density ng napoproduce natin sa bunker at sa sako. So, kumbaga yung practical na silage is mas prone siya to oxygen penetration kasi mas ano siya. Pero dito, ito nga, kumbaga airtight na siya tapos mas maganda na yung compaction pero kung titingnan niyo po pagkabukas ni Tita may molds. No? So unang-una, White mold? ang pwede nating kumbaga isang culprit doon is yun nga, tuyang siya. Na-mention ko kanina yung dry matter content niyan baka nasa 20% pa lang siguro kasi 3 weeks ago pa yon. Tapos baka yung sugar content niya baka wala pa siyang starch masyado. So yun po yung pwede nating ma-face na problem, no. So unfortunately wala kami, balikan nyo na lang po yung binangker namin last Monday. Tingnan natin pag binuksan natin after 30 days kung ano yung tsura niya. Pero yon, kumbaga 32% ang dry matter noon tapos may enough starch na rin yan, soluble sugar para kumbaga mas maging active yung microbes. Pero anyway, para lang po ma-measure natin, dito rin po natin makikita kung okay din yung kanyang pH. So may chance din naman po na since nasa bote nga siya, mataas ang density niya, baka kahit nasa top layer lang yung decomposed or affected area, baka okay din naman yung quality niya. Walang remedy dyan. Tatanggalin na po yan, sir. Kumbaga, Pagka sir may ganyang mold na po, sir, hindi na po papakain. Pwede, hindi na po ma'am pwede. kasi may mga ano na yan. Natanggalin na po yan. Para yan, fertilizer na. Fertilizer na. Pero Yung normally pag mushroom. po ganyan lang naman, safe pa naman yan pag inalis mo siya carefully. Pero kung halimbawa nasa half na yung may molds, i-discard nyo na yung buong ano. Yan. So dito po, gaya nga ng sabi ko kanina, yung GC, grass chromatography talaga yung makakapagbigay sa inyo ng full analysis ng lactic acid. Yung lactic acid, siguro kung napansin kanina, in-expect natin around 4 to 6% ng analysis. No? Tapos yung butyric acid, dapat 0 or kumbaga dapat non-existent siya. Yung acetic acid naman, so that's normal, pero dapat nasa 1 to 2%. Lactic acid pa rin ang gusto mong ma-produce na organic acid. So yun yung magkukos ng reduction in the pH para mas maging stable yung inyong silage. So kasi pag lower ang pH, hindi magta-thrive yung microorganisms na magkukos ng spoilage. Okay, so harsh yung environment para sa kanila. So to measure pH, ginagamitan na po namin ng pH meter. So meron kami dong kumbaga tag dito, yung analytical type na pH meter. Pero itong dinala namin ngayon is yung portable version ng pH meter. So wala lang siyang backlight, no, pero naka-on na siya. So kapag wala siyang mini-measure, nasa 7.0 siya yung pH niya, which is yung middle o yung neutral. No, so to prepare yung sample, hindi mo naman pwedeng i-measure yung pH nito kasi solid to, no. So ito po yung dahilan kung bakit may blender kami dito. Kasi mix namin siya 25 grams of ito, and then 100 ml na distilled water. I-mix namin dito for ilang minutes dito? Mga 2 to 3 minutes, no? So, kumbaga judgment na lang natin kung na-mix na siya ng maigi. Ang gusto mo lang doon is ma-extract yung juice. I-filter natin dito, enough lang para ma-dip mo yung parang probe niya. Kailangan ma-dip. Yeah, so, para makita po ninyo.
Ay, hindi, balik pa rin. Pwede po balik pa rin na lang natin. Sige lang po. Sir, may isang pH meter na iganon mo lang. Yung parang may stick na siya, iganon mo lang siya. Oh, yeah, Makikita mo kagad yung pH niya. Pwede Parang ba yun? manual lang. Yung ba yung pang soil? Sana Sa din soil yun, ba? diba? Sa soil. Meron din kasi Pwede din yun. na i-gaganyan mo lang. Parang yung sa thermometer po na parang yes. pin yung ano niya. Oo, pwede ba yun? Kami Pwede naman yun, ma'am, pero siguro mas kumbaga mas accurate kapag itong method na gamitin natin kasi parang nagiging uniform yung source ng kumbaga kasi yung pag tinusok mo baka mamaya yung part lang na matusok mo doon or matouch Yun lang yung mataas yung concentration. or baka Yun lang mataas ang pH. yan tama ito yung method na to parang na-extract mo mismo yung components ng silage crush mo siya na-extract mo siya then yun nadidip mo yung mismo. So yung water na dinidilute, baka maka-affect yun sa... Hindi naman sir, hindi naman po kasi yung pH yung hydrogen atoms naman ay yung hydrogen ions naman yung sa pag-measure ng pH. Kasi ang tubig may pH din. Neutral naman po yun sir. So hindi naman siya distilled water. Distilled yan. naman. Distilled water pa rin. Fully water. Yung pala hindi ko namin. Tubig sa... Iba pH nun. Pagka sa puso. Ayun, okay naman. Patay ang bacteria na. So, yun po, mag-uwi lang po tayo ng 25. So, dito na lang po namin i-uwi. Hindi, kung yung baka ay makasalanan. No. Ayan ata yung may amag. Yan ba yung menu? Tita, saan po natin ilalagay? Didiretso ko na dito. Try ko na kung baka hindi gumagana yun. Kung hindi nga. Tita, paano na lang ako ng 100 ml yan. So, 25 tita, di ba? Iwan natin yung mga nanonood. Mukhang hindi na matatanda. Sino na pa kulay lang? Ayan po, mga marites. Sobra na. Ayan po, sige po. So, more or less 25 siya, no? Tapos ilalagay lang po natin dito. 25 grams. And then water is 20. Ang water, ma'am, ilan? 100. 100 ml? Pa 100 ml na distilled water. 100 yan? Parang No, ml lang. Ml ba liter? Liter. Tapos Iba yung liter sa ml. konti lang naman ang kailangan natin doon para maano lang siya. Tapos, silent shake. Ice cream. parang ang pag-mix po namin ito, 1 minute lang tita. No? So hindi naman kailangan, kumbaga, matagal na matagal. Within a minute, tingin ko, ano na yan. Mataas yun yung protein niya. Madurog lahat. Yung Para 100 ml lang. sakali. Kasi yung... Pwede naman, sir. na ganyan na. Okay lang ba siya na ganyan? Hinahayaan na po namin yun, sir. Pag ganyan kasi, kumbaga eventually, kumbaga mababangga din naman siya. Plus, yung 25 grams, more than enough naman po yun. So, pag halimbawa hindi naman siya talaga completely na napasama dun sa kinukuha mo, okay na yun.
pag halimbawa nakita nyo na wala na natira dun sa ilalim tapos nagtalsikan na, may ginagamit din kami itong steering rod. So, binabalik naman namin siya. Pero yung kaninang itsurang yun, okay pa naman yun. Pwede siya madagdagan yung... Even yung ganyan, okay lang yung Pwedeng sticks, di ba? po. Pwede naman lang sticks. Pwede yung tinidor. Yan daw po. Laboratory, ano yan? Wala kami steer eh. Pwede naman po. Sige po, so let's say 1 minute na yon. Ang ginagawa po namin is ini-extract lang namin yung juice, no? Tapos ginagamitan namin ito. So i-filter lang natin yung ang butas nito. So konti lang talaga ang makukuha natin dito. Kaya dapat ingatan na lang natin. Pwedeng gamitan natin itong stick din na to para ma-push. Para mapiga. Parang butas yung tita. Anyway, kailangan mo lang naman umabot siya sa level na madidip mo to. Madidip mo yung probe. No? Pwede yung pigain, sir. Mukhang hindi naman po kailangan. Pero kung halimbawa nagka-problema po yung pag-blender ninyo tapos hindi niyo makuha yung juice, pwede niyo pong pigain. Yung stirrer lang. So for example, Meron naman nakuha. Ay, Yan po. nakuha pa. Meron marami naman. Ayan po. So, ito po, normally pag ganyan, may nakukuha kaming mga more than half kasi 100 ml naman ang nilagay natin. Pang may butas lang po yung blender. Pero enough pa naman po ito na madidip pa itong ating pH meter. So, very quick lang, makukuha na natin yung pH. So, wala lang siyang backlight. No? Magdadrop siya na magdadrop, pero titigil siya after some time para makuha. So sa ngayon nasa 4.4 pa siya. Siguro pag yung drop niya kasi based sa aming experience nagko-continue siya ng pag-drop even after a minute nag-aano pa rin siya no. Pero kino-consider na namin 'yon as parang final ano. Yung final drop po, sir, ang kino-consider po ninyo. So for example, sa ngayon, nag-stay siya sa 4.4 ng siguro. Yung pH. So hindi na siya nag-change, no? So 4.4 yung pH nitong silage na to, for example. Hindi, ano nasa Ano siya, moderate. 3.7 or 3.8. Yeah, so So ibig sabihin mataas yung... Mataas. Moderate siguro, the 3. yes, so again, kung babalikan po natin yung itong silage na to, minus 28 days. Mga 55 to 60 day old pa lang to. So, parang kumbaga, essentially, comparable pa yung kanyang content sa grass. Let's say kasi, kumbaga paumpisa pa lang yung core niya. Kung titingnan nyo, wala pa kayong makikitang buto. Dito, no? So, wala pang grains. Which is very important, nabanggit kanina, para mag-resume yung fermentation. Okay? So, kaya yung pH level niya is 4.4. Pero using the same method, pag ginagawa namin to, using our kumbaga fully grown silage na tama yung harvest age, na-achieve namin yung around 3.8 to 3.9. Kaya po. So, less than 4. Yeah. Question, sir. Halimbawa sa farm or dun sa pupuntahan mong place, walang pH meter, you can also use litmus paper dito. Specific, just in case, kailangan. Ito po yung ano, yung Pwede naman sir, as long as yung range nung kumbaga yung colors nung litmus paper mo ma-cover yung range na inahanap mo, which is around 3.74. Yes, sir. Sa litmus may point. Pero gagawin ko Sa rin itong litmus may ganito. point. Ay, possible, sir. Ang gamit nga naming solution, yung thesis ko is kamote leaves, yung indicator niya. Pwede yun. Pero may ano siya, may specific na 0.5 lang na may
i-measure mo. And it's actually not that accurate, pero pwede yun. Just in case wala ka talaga. At least alam mo na kung Tapos ano. maging careful din po tayo sa pH meter na ginagamit natin. Kasi before po itong handheld pH meter na ginagamit namin, umorder lang kami sa Shopee ng ganito din ang design. Tawag dito. Wala pang 500 pesos. Kasi mas madali yun, sir, in a long range or in a long time. Kasi yung technician sa farm, they won't have that specific, specific technique or knowledge para gamitin yung pH meter. Mas madali yun. Ito lang araw. Ano siguro yan, sir? Minus 30. Mga siguro 55 to 60. Bawal dalawa. Kasi ito ay October 27. Ano po ba tayo ngayon? November 22. Mga 25 days. 88 minus 25 po. Pag anong amoy, sir, ay parang Amoy ko nga ng 4 point. alak. Ayun, pala amoy ng pH na 4.8. Medyo stronger pa siya. 4.8. Sige po. So, tinatanong po ni sir yung Tikman mo na. Kasi mas maasim siya. More acid. At saka po, sir, At least maano kahit yung amoy man lang ko din naman. Walang ganyan. I mean, yung lasa niya parang amoy nito. Yung gatas na fish meal. Kasi binigay sa amin. Ang lasa niya, kaamoy nito. Ulit ano yun? Lasa niya ka. Parang molasses yung lasa. Parang kaamoy niya. Parang ganun talaga. Sir, wala itong molasses, wala itong molasses. Wala po. Wala po. Para talaga po malinis. So, tama ako sa milk eh. First taste ko parang molasses yung lasa ng gatas. Pero amoy niya lang. Oo, di ba walang molasses siya? Kasi ganyan amoy ng molasses once pinerment mo siya. Same sizes. Mataas yung kanyang pH kasi acidic na siya. Pero ano pa rin, moderate pa rin. Kasi pag umala ng 6, yun na yun. Pero moderate pa rin po. Pero di ba yung quality is 3.8? Opo, nasa 4.8 ba yan? 4.4 siya eh. Ayun. So going, Sabi, okay pa siya. Okay pa naman. may molds po yun. Meron medyo maasim. Ay, yung may molds. Ba't yung kung ano yun? Mas maasim siya po. Maasim? Compared dun sa walang molds. Ano to? Ito yung reject. Ito yung may molds. Opo. Tapos dito, pwede yan na lang. Tikman mo. Pero may ano din yung niya. Parang meron magalas. So, another sample. Wala nga sabihin. Yung pH ganyan. 4.8 pH. Maganda naman yan yung kaparehas naman ng kilikili. Masim-masim pa din. Yeah. Yun na yun. Bagay yun kasi mas maasim. Mas Pag amoy mo, amoyin mo rin kilikili. Pag kumarehas, yun na yun. ganun pala yun. Yes, kasi Ito hindi talaga. Dapat amoy bear. Amoy yung bear, yung may manamis-namis na masim-masim. So parang kumbaga additional information lang namin ito para malaman kung yung change in total soluble sugars ay kumbaga Ganun mo. Tikman mo. Baka na tayo. So ngayon, since wala tayong Experience. Oo. Baka na tayo. wala tayong measurement ng bricks na Ganyan pala pinapakain. Kinukunan niyo po niya ng juice, ma'am. Nilextract niyo po, ma'am. At saka ilagay doon para po malaman kung ano yung sugar niya. Sugar naman yan. Pwede naman yun, yung binili may tubig yun. kaya tayong ganyan. Tapos, Dapat pala yun. Yun. ipindutin pa, no?
start. on, power. Yun, So, i-read niya yun. 6.8? So, 6.8 ang kanyang bricks. So, Pwede actually, 2.4 medyo ano yung yun, ano. ano. So, ulitin natin kasi 6.8 yung sugar. 6.8 yung percent. sugar. Diabetes na. 6.5 yung lapas. So, tita may ano ka dyan? Wala. 6.8. Walang tissue dito. So, wala kami. Dito po, ano ang ginagamit namin ito is exemption na lang. Yung percentage, 6.5. Yes, percent. Nabosser na, 6.5. Degree bricks or percent. Pareho lang yan. Pag sumabra po, okay lang po yun. Ay, ano po sinasabi niya? Yung sugar content po na kung ano. Yung sugar ng corn na fresh, nagre-range siya actually sa 8 to 10% pag kumukuha kami. 8 to 10. Tapos magre-reduce siya once na inside na siya. Even lower actually. Kaya tingnan po natin yung second measurement. Kasi baka yung part lang na yan is, lagi naman po namin ina-average yan yung pH ng kukuha. Actually sa inside material, hindi ko masasabi kung anong ideal niya. Pero sa starting material mo, which is yung fresh, dapat between 8 to 10%. Dun sa fresh, ilan? 10? 8 to 10%. 8 to 10. O pag na-install na, ilan ang Pag na-inside na, nagbabari kasi yun, ma'am. So, mas gusto mo lower yun. lower sa 6.8? Yeah, kasi ang ibig sabihin nun, na use up, na-convert niya into organic acids yung total acid sugar. Pero syempre, hindi naman yun mag-absorb kasi so normally, pag kami nag-measure ng silage na, ang na-achieve naming value is between 3 to 5%. So from 8 to 10% na fresh corn, after 30 days of fermentation, nagiging 5%. So ito, 6.8%, kaya pa-measure ko ulit kay tita kasi may, kumbaga, titignan natin, i-verify natin. Pag 6.8% talaga siya, pwede mong pwede mong theory to. Oo nga, pero pwede mo na rin sabihin na baka hindi na use up masyado yung, kumbaga kung ano man yung existing